May babae sa makina? May kaunting hiling lamang po ako sa inyo habang tinatalakay natin ang kwento ngayong gabi. Nakagaya ng paulit-ulit ko pong sinasabi, maging maingat tayo o maging empathetic. At wag munang humusga kapag may mga nakikita tayong kwento or viral videos online. At kaya natin dinidiscuss ang kwento ngayong gabi dahil siya yung isa sa mga pinakamagagandang example na maibibigay ko na nagsasabing maghintay muna at alamin ang kabuuan ng kwento bago magbigay, lalong-lalo na, ng mga maaanghang na komento. That being said, kaunting spoiler lamang po sa kwento natin, no? Wala pa talagang kumpletong nakakaalam o makakapagpatunay sa ngayon kung ano ba yung totoo at eksaktong nangyayari po doon sa viral footage na papanoorin natin ngayong gabi. So maaaring mali yung mga tao po sa kanilang hinala, maaaring tama. Walang eksaktong explanation pa po sa ngayon. Yun lang ang masasabi ko. Pero nakita ko po na nag-post na rin po yung mismong nandun sa viral footage. So titingnan natin yan mamaya. May babae sa makina. June 9, 2026 sa kahabaan po ng Rojas Boulevard. Marami namang pamilyar dyan. Isang normal na araw lamang para sa mga motorista na araw-araw dumadaan dito. Naging palaisipan po sa nakakarami ang kwentong ito. Meron kasing isang viral video ang kumakalat kung saan may isang grab driver po, grab rider siya na nakitang nangangalampag po talaga ng isang sasakyan. Nag-upload po ng isang dashcam video ang isang lalaking nagngangalang si JMHR Biana. Hindi ko po alam kung paano banggitin yung pangalan niya, no? So sana tama po yung pagkakabanggit ko sa pangalan niya. Jomar siguro to, Biana. At sa footage nga po na ito, makikita yung pagharang ng grab driver sa harap nila kung saan pilit niya pong binubuksan yung hood ng kanilang kotse at sinabing merong babae dun sa loob. May babae daw. Ngayon, syempre, iba-iba po yung reaction ng mga tao dito. May mga nagsasabing, for context lang po, hala, may third eye si kuya. May nagsasabi rin na, naku, wag kayong bababa, wag nyo siyang pakinggan, baka modus yan. May mga ganun po kasi talaga, valid din na isipin nila ng ganun. Siyempre, ingat din po tayong lahat. May mga nagsasabi rin na, naku, baka adik yan, wag nyo pakinggan yan. And of course, may mga katulad ko po, no, na nagsasabi, na baka nga may mental health issues itong lalaki sa viral video. Kaya mas magandang alamin muna natin kung ano yung nangyayari po talaga. Anyway, para mas maintindihan ninyo, hihimay-himayin natin yung video. Pero hindi na po natin ipapakita yung pagkakakilanlan ng rider. The viral footage. Mag-uumpisa ang video na parang isang normal na dashcam footage lang. Sabay-sabay pong umaandar yung mga sasakyan sa gilid, tapos may mga motor. Pero dito po tayo magfo-focus sa rider sa gitna na nakasuot ng green. Dito na mag-uumpisa ang buong pangyayari. Mapapansin natin na kahit patuloy po yung pagtakbo ng trapiko, hihinto itong motor sa tapat ng sasakyang kumukuha ng footage. Bumaba po yung lalaki. Tapos agad-agad po siyang tumakbo doon sa makina ng sasakyan, yung hood. Makikita natin na pilit niya itong binubuksan at talagang pinapwersa niya na po talaga, no, pero hindi naman to nabubukas. Ngayon, kaunting disclaimer lamang po ulit na wala po tayong eksaktong detaling makakapagpatunay. Kung tinitignan niya yung sasakyan before pa yung pagbukas niya or talagang bigla na lang siyang bumaba. Hindi ko po makita yan. Kasi hindi nakita doon sa footage, no? Nakakat na siya. Anyway, balik po tayo sa viral video at mapapansin natin na pinipilit niya pa rin po itong buksan. Mga ilang segundo na rin po, no? Medyo matagal-tagal. At dito na nag-umpisa yung tumunog yung sasakyan. Tapos maririnig na natin ngayon yung nagda-drive. Napapatanong na siya. And then malalaman na natin kung bakit nga ba napahinto ang rider para buksan yung makina nung sasakyan. Gaya na sabi ko, hindi na natin papakita yung kanyang mukha pero i-describe ko lamang po, no, na baka sa mukha nito yung panic. Tapos tumuturo na siya ng ganun, paulit-ulit po yun. Talagang pinapakita niya sa driver na, tingnan mo to, parang ganun. Ano kaya yung tinuturo niya? Hindi ko po masyadong marinig ng malinaw yung sinisigaw ng rider dahil bukod sa nasa labas po siya, may suot pa siyang helmet, so medyo muffled yung boses. Pero sabi nung nagda-drive, may babae daw. And then mapapansin natin na medyo naiinis na yung tono niya at sinasabi niya na, baliw, walang babae dyan. Baliw yung walang babae dyan. Baliw to. Nag-umpisa nang mag-angat ng helmet yung lalaki at mas lalo pang nilakasan ang boses at nagpapanik. Pinipilit pa rin niya buksan yung makina hanggang sa nalalakas na yung boses nung sakay ng sasakyan. Baliw to.
umalis ka dyan. Mas lalo pang tumitindi yung pagsigaw po nung Grab rider. Tinatapik-tapik na rin po yung sasakyan talaga. Kinakalabog niya na para bang may ililigtas siya doon sa loob na to. Yung nakakaya yung babaeng sinasabi niya. Umalis ka dyan! Wala ba siyang angkas? Ay, wala siyang angkas. Weird lang kasi, no, as viewer, hindi naman kasya yung babae doon sa loob. May makina yun, di ba? Ano yung flat siya, di ba? Yun yung mapapaisip ka. Pero mamaya na natin i-discuss yan, ha. Yung driver po, unti-unti pinapaandar na yung sasakyan. Maingat pa rin siya, syempre para hindi niya madisgrasya itong lalaking nakaharang sa kanyang sasakyan. Patuloy pa rin yung kanyang pagpilit po na pagbukas dito hanggang sa this time around. Miski tayo, maririnig na natin ang malinaw na malinaw mula sa boses at sa pagkakabigkas ng kanyang bibig. May babae. Binubusinahan na po siya ng malakas. And I'm guessing medyo natatakot na rin yung nagda-drive. Normal naman po siguro ito. And hindi mo rin kasi sure kung baka sundan ka pa ng driver na yan or baka mabunggu pa kayong dalawa. Siyempre medyo mapapraning ka na rin, no? At ang gusto mo lang makawala doon sa sitwasyon na yon. So I'm guessing yun yung nararamdaman nung nagda-drive ng sasakyan. Nagsalita po siya ng addict siguro to. And then makikita natin yung rider sa gilid, patuloy ang pagda-drive. Pero sumusulyap-sulap pa rin po siya doon sa sasakyan. Hindi ko na po alam kung ano nangyari pagkatapos nito. Pero maririnig natin na nag-uusap yung mga tao sa loob, dinidiscuss kung ano nga ba itong na-experience nila. Ito! May babae! Papoy! Adik siguro to. Bilo. Adik siguro Buwang. yun. Gago. Biglang huminto yun? Oo. Tamang hinala to. Hello? Oo. May babae. Buang na. Baliw. Ano to? Baliw. Wala nga. May Babariling kita. ito. Bye-bye. Buang na to. Ano? natin. Walang kain-kain to. Adik na. Adik ang may babae. Sabay mo kuya, tara. Bago po natin ibigay no, yung mga nakita kong detalye tungkol sa kwentong to, sabihin ko rin muna sa inyo yung reaction ko kasi normal yan eh. Ilalagay natin kasi may mga initial na reaction talaga tayo sa mga bagay-bagay at yun yung gusto ko na isipin natin the next time na makakakita tayo ng mga ganitong kwento. Kagaya nyo, confused din po ako kung ano yung nangyayari dito. With that being said, no, disclaimer ulit, na ang next part na tatalakayin natin ay personal na reaction ko po at teorya nung unang beses na napapanood ko siya habang nire-research tong kwentong to. At first, syempre, akala ko merong babae talaga, di ba? Yun yung bigla ang sabi. Baka may naiipit, baka may nasagasaan. Pero habang naisip mo, parang imposible nga, no? Kasi hindi naman talaga siya kasya doon. And then, nung medyo napapaisip na ako, nasabi ko na, hala, nakita ko na yung ganitong klase ng reaction dati. Dito po sa channel natin, no, kung may mga bago pong nanonood dito, ilang beses na rin po kami nakakapag-discuss ng mga taong nakaka-experience ng iba't ibang mental health. And specifically, no, yung salitang psychosis, yung aking sasabihin. Dahil yun yung example po namin ha, sa ibang stories sa channel na to. Ngayon bibigyan din ko lamang po ha, na hindi ito diagnosis at hindi ako doktor at hindi ko sinasabi na ito yung nai-experience ng tao. Pero yun yung nakikita ko kasing kagaya ng mga dati. At sinasabi ko lamang po ito dahil ang unang reaction ko po talaga sa ganitong mga klase ng bagay is to empathize. No, baka nga ito yung na-experience niya. Subukan nating alamin no, kung paano yung context, kung ano nga ba talaga yung nangyayari. So with that being said, i-discuss natin to kasi meron siyang kondisyon. No? Yun yung nasa isip ko. Yun yung working theory ko. May kondisyon siya. So objectively speaking, without judgment, tingnan natin.
Yun lang ang point ko kaya natin dinidiscuss yung psychosis kasi baka maging risk din siya sa daan, no, kung meron man siyang pinagdadaan ng ganitong klase ng bagay. Mabilis ang explanation lamang po, no, sa internet sinasabi na yung psychosis is a broad medical term for a collection of symptoms that indicate a disconnection from reality. So hindi totoo yung mga nakikita mo. Na ang mga taong nakaka-experience daw nito ay may problema na ma-distinguish kung ano yung totoo at hindi, which is often characterized, sabi dito, by distorted thoughts, perceptions, at behavior. Hindi po nila alam yung totoo at hindi. Although yung iba na nagte-therapy po, no, may mga tools sila na tinatawag para alamin yung totoo, hindi. Hindi ko na po alam, syempre, kung ano yung usapan nila dun sa mga therapists nila. Hindi ko na po ma-explain yan. Napapanood ko lang din po sa mga tao na nakikita ko yung experiences nila kasi curious din talaga ako dito eh. Sinashare nila yung mga nakikita nila online. So, nandyan na po yung hallucinations, may mga nakikita at naririnig sila na hindi natin nakikita at naririnig. Andyan din po yung mga delusion, mga bagay na pinaniniwalaan nila na maaaring hindi naman talaga nangyari. May iba naman na may mga mensahe naririnig, no? Oftentimes, sa mga stories na nadidiscuss natin sa channel natin, lagi may nag-uutos sa kanila na gawin to, tumakbo ka sa ganyan. So, if napapanood nyo yun, baka ganun din yung na-experience ni Kuya. Kaya binabanggit ko tong salitang psychosis. At first, weird din po talaga sa akin to, no? Until one time na meron akong friend na nakausap ko po noon, na kwento niya, ay, yung ganitong family member ko, clinically diagnosed ng may, hindi ko alam kung psychosis yung mismong, pero not my story to tell, pero napatunayan ko na, ay hala, habang kinukwento niya, hala, totoo nga, nangyayari talaga in real life yung ganitong mga bagay. May babae daw. Baliw yung walang babae dyan. Baliw to. So with that being said, if may mga pamilya po kayo nakakaranas ng ganito, yung parang may mga nakikita sila na hindi natin nakikita, please, idulog nyo po sa mga profesional. Kailangan nila ng tulong ninyo. Huwag tayong humusga kaagad, hindi sila baliw, no? Hindi sila addict agad. Kasi first of all, delikado rin po kasi yung ganyang sitwasyon, not just for the people around them, but for themselves as well. Yun lang talaga yung gusto kong sabihin, no? Huwag tayong manghusga. Sadly, hindi ko po alam if may makukuha pa tayong ibang balita, kung makaklarify natin kung ano talaga yung clinical diagnosis niya. Habang sinusulat ko po ito, hindi pa rin siya nababalita sa TV, napopost lang online. Depression. Hindi ko na po ito ilalagay, no, kasi mostly comments lang siya nakikita. Pero there are claims na nagsalita na po yung mga kamag-anak daw ng lalaki. And even yung lalaki, no, papakita natin mamaya. Hindi ko lang po nilalagay kasi hindi ko nga ma-validate kung totoo nga itong mga claims na to. Pero sabi sa mga claims na to, may pinagdadaanan nga po yung lalaki sa viral video. Mental health issue siya. Allegedly. Ito po galing sa Visor na page, no, which is kilala, and kagaya ko hindi rin nila ma-confirm. Importante po kasi na ma-confirm talaga siya, no. Anyway, sabi nila, may nabasa kaming post, hindi lang kami 100% sure kung legit, na nagsasabing may depression o may pinagdadaanan lang ang subject. According to the post, hindi siya gumagamit ng illegal substance. Again, according to the post. Tapos yung post, sabi po, no, nilagay din nila yung screenshot doon. Mga kalugar ko sa blank, hindi po siya baliw or nagda-drugs. May depression po at hallucinations yung anak ko. May pinagdadaanan sa buhay. Kayo higit na nakakakilala sa pagkatao ni blank. So the very fact na ginamit yung salitang hallucinations, alam nila yun nangyayari, di ba? If and only if totoo na kamag-anak nga nila ito. So, disclaimer tayo dyan. The Rider. Habang binabasa ko po rin mga comments na yun, no, meron din po ako nakitang link mula sa comments na nagsasabing, nagsalita na nga yung Rider mula doon sa viral video. So, tinignan ko po yung page niya. Siyempre, ayaw naman po natin magpakalat ng fake news, kaya kailangan i-confirm natin. At tinignan ko yung mga larawan niya, no, nandun yung parang mga tattoo sa kanyang braso, nagmamatch naman po dun sa viral video. And then yung relos niya na parang red-orange, kung tama po ako, yung kulay. Kung hindi man lang ako nagkakamali ng tingin. So mukhang siya nga po talaga yon. At nag-come forward na rin po siya dito sa kwentong ito. May isang mahabang post po siya, no? At inumpisahan niya yung post niya sa pagsasabing, gusto ko lang po sana ulit magpasalamat sa mga taong hindi ako hinusgahan sa viral video na kumakalat ngayon dito sa social media. At dun sa mga taong hinusgahan yung buong pagkatao ko. Ang kataas-taasang Diyos Ama na po ang bahala sa inyo. Hindi ko kagustuhan yung nangyari na kumakalat po dito sa social media para magpasikat or para pagtawanan lang ako.
Dun sa mahaba niya pong post, nabanggit niya po na yung mga salitang depression, anxiety, mental health. Although wala pong hint dito, no, yun yung importante po sa akin kasi para bigyan linaw tayo, or hindi niya na-open up if clinically diagnosed siya. Very important yon. Pero sa pagkakaintindi ko po dito sa kanyang post, mukhang self-aware siya na napagdadaanan niya yung mga ganitong klase ng bagay sa kanyang pag-iisip. Tinapos niya po yung post sa pagsasabing, sa ngayon po, humihingi ako ng kaunting pag-unawa at dasal at panalangin. Hindi lang ako, kundi sa mga nakakaranas nito dito sa ibabaw ng mundo. Madaling manghusga, sabi niya, pero mahirap umunawa o umintindi. Salamat pa din sa kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Hindi niya pinabayaan yung tulad kong humaharap ngayon sa matinding pagsubok. So the way I see it, parang palagi po talaga siyang humihingi ng guidance sa Panginoon dahil dito sa na-experience niya. I don't wanna call it an episode kasi hindi naman natin alam kung ano talaga. With all these being said, syempre, inulan po ng suporta yung kanyang comment section. Kagaya nito na nagsasabing, pagaling ka boss, hindi lahat maiintindihan, hindi lahat maniniwala, at hindi lahat ng tao mapiplease natin. Mahirap yung pinagdadaanan mo. Kapit lang boss, dasal lang. Kapag nahihirapan ka, punta ka ng ospital. Libre lang po sa public ang psychology. Huwag mong hayaang lamunin ka ng sakit na yan. I agree. Trust me, mas magaan kapag nagpa-check up ka. Mas marami kang maiintindihan. Laban lang. God bless you at ingat palagi. At isa pa po, no, ito po. Magpatingin ka sa doktor, psychiatrist. Huwag ka mahihiyang magpakonsulta sa doktor para mabigyan ka ng tamang gabay, gamot at therapy. Meron po kasi, no, especially sa mga matatanda, parang ikinakahiya nila, no, yung paghingi ng tulong sa doktor. Sa mga millennials at saka Gen Z, hindi. Very open na, which is nakakatuwa. Napakaraming supportive sa comments. Kung buhay ang social media ng mga 90s at ngayon siya nag-viral, makikita natin yung mga comments na sabihin, ay, baliw ka. Ganun ang mga comments yan. Ngayon, hindi na. Nakakatuwa. Maraming nagdedepensa sa kanya. Anyway, tuloy natin yung comment, no? Sabi, walang imposible kay Lord. Makinig ka ng mga praise songs. Ito magaganda mga kanta niya. Ang problema, dumadaan. Huwag mong tambayan. Laban lang, laging magdasal. Ang tanging concern ko lamang po dito, no, is considered ba siya na fit to drive? Hindi ko po alam yung mga technicalities nito, ha, but obviously, if something like this is happening, medyo risky siya sa daan if nagda-drive siya. Which is kawawa dahil mukhang yung pagra-rider po yung punong pinagkakakitaan niya. May mga nagtatanong pa na bakit nga daw siya nakapasok as rider kung may ganong kondisyon. Sana talagang nai-screen din po, no, yung ganitong mga klase ng bagay para nabibigyan ng tulong yung mga tao. Alam niyo kung ano masasabi ko po dito? Wala talagang maasahan po sa atin sa Pilipinas pagdating sa mental health. Given na isa na talaga tayo sa mga pinakamahihirap sa buong mundo eh. Diyos ko, hindi siya ganun ka-priority. Actually, hindi priority yung kalusugan nating lahat sa kalakaran ng Pilipinas. Talagang, miski yung pagpapapasta po ng ipin, no, considered na luxury. Diba? Paano pa kaya yung mental health na ni maraming hindi naniniwalang totoo? Ang nakakalangkot lamang po dito, maraming mga Pilipino, hindi po alam kung ano yung eksaktong nararamdaman nila. So, syempre, confused sila at kung ano na lang yung pinaniniwalaan nila. Ganito to, ganito to. Tayo, maswerte tayo na kahit hindi man tayo professionals, kahit pa paano may understanding tayo pagdating sa mental health. So, siguro kagaya rin ng paulit-ulit at maaring maiinis na kayo sa akin, no? Pero kukulitin ko talaga kayo na kapag may mga nararamdaman kayo o yung mga nakikita kayong senyales na kaparehas dun sa mga experiences ng mga taong dinidiscuss natin in relation to mental health. Alam kong napaka-privilege pong pakinggan dahil hindi lahat talaga may pera. Pero please, magpa-check up po kayo. Kasi mahirap talaga siyang intindihin. At yung mga makakatulong lang talaga sa atin ay yung mga taong lisensyado, mga profesional, na inaral to ng napakaraming taon, may degree sila, at hindi nasagap lang sa kung saan-saan yung binibigay nilang information. Mental health matters. Lalo pa sa mundo natin ngayon kung saan piniprito na po ng social media yung mga utak natin. Pinipuwersa tayong pagurin yung mga sarili natin, ikumpara yung sarili natin sa ibang tao, make us feel like we are not enough. Idagdag mo pa yung grabing pagtaas ng mga presyo ng lahat ng mga bagay, pagod na kakatrabaho yung mga tao. Isa rin kasi talaga, no, sa mga pinakamalalaking triggers ng mental health crisis, no, yung pampinansyal na aspeto ng buhay.
Pag samasamahin po lahat yung pinagbabanggit ko, ay talagang sira ang utak mo, sira ang mental health mo. Kaya ingatan natin. Hindi pa po malinaw ang kabuuan ng kwento. Sana mas ma-explain pa. Or if hindi siya diagnosed, sana may magbigay ng tulong sa kanya, no? Hopefully, by the time na ma-upload po namin to, may update na tayong mabibigay sa dulo tungkol sa kondisyon niya. Pero kung wala, hintayin na lamang po natin. So with that being said, ito yung katanungan ko sa araw na to. Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. At maraming salamat po sa mga nag-request ng kwento natin. Bisita po kayo sa aking Instagram. Binabasa ko po lahat ng inyong mga mensahe. At ninonote ko po, literal na ninonote ko po lahat yan. Sinusulat ko at binabasa ko. Ito na yung tanong ko na napaka-importante. May experiences ka ba o mahal mo sa buhay na nagkakaroon ng mental health episodes? Sa depression, anxiety, panic attacks, hallucinations, o kung ano-ano pa. Kamusta yung naging experience para sa'yo or yung mga taong nakapalibot sa naka-experience na ito? Ikwento mo sa baba para mas maintindihan ng iba ang kalagayan ng mga taong nagsasuffer ang kanilang mental health. Yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang ating kwento.